Hindi naman naiwasan ng ilang mambabatas at senador na maglabas ng kanya-kanya nilang pahayag sa tila nakakagulat na bigla ang pagtaas sa pondo ng MAIFIP ng DOH para sa 2026 proposed budget ng talakayin na ito sa Bicameral Conference Committee. Paliwanag naman ng mga mambabatas na present sa talakayan na pabor sa 51 billion pesos na pondo, nagiging sandalan ito ng mga Pilipinong walang kakayahang magbayad sa ospital kaya't malaking tulong ang naturang halaga. Pero ang hindi sang-ayon sa higit 20 billion pesos na dagdag, sinabing magagamit lamang ito sa pamumulitika. Tunghayan ang kabuuan ng balitang yan sa aking report. Halos doble ang itinaas na budget ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP ng Department of Health o DOH para sa proposed budget ng 2026. Sa bersyon kasi ng Kamara na iprinesenta ni Congresswoman Mika Swansing sa Bicameral Conference Committee, umabot ng mahigit sa 49 billion pesos at karagdagang 2.7 billion pesos na may kabuang 51 billion pesos ang nais ipasa na pondo ng MAIFIP sa susunod na taon mula yan sa dating 24.33 billion pesos sa National Expenditure Program o NEP. Ayon sa mga mambabatas, ang mas malaking budget ay malaki rin ang maitutulong lalo na sa mga low-income families, indigent at vulnerable sectors na umaasa lang sa MAIFIP bilang life-saving healthcare sa kanila at financial support sa hospitalization. Suportado man ito ng ilang mambabatas at senador pero hindi ang ilan sa mga ito, gayon din ng mga civil society. Para kay Senator J.V. Ejercito na principal author at sponsor ng Universal Healthcare Act, salungat na ito sa layunin ng UHC na bigyan ng mabilis na akses ang mga Pilipino sa serbisyong medikal. Sa halip daw na ibigay ang ganoon kalaking pondo sa MAIFIP, bakit hindi na lamang daw ito ilagay sa PhilHealth kung saan hindi na kailangan pang manlimos ng mga Pilipino sa serbisyong pangkalusugan? Kinwestiyon din ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago ang naging desisyon ng BICAM panel. Aniya, nagiging ugat lamang ito ng pamumulitika na lalong nagbabaon sa dapat sanay pagtugon sa ugat na problema ng healthcare system sa bansa. Isa pang pagiging political patronage daw nito, lalo't ang MAIFIP ay nangangailangan pa rin ng guarantee letter mula sa mga politiko para magamit ng mga pasyente. Ayon naman kay Cardinal Virgilio David ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, maaaring sa papel ay tulong ang MAIFIP, ngunit ang totoo raw ay pork barrel ito kung saan makukuha lamang ang tulong kapag may endorsement letter mula sa mga politiko na pinipili lamang ang tutulungan, magkano ang ibibigay at kailan maipagkakaloob sa kanila. Sabi naman ni Congresswoman Mika Swansing, kung hindi aaprubahan ng House version na nagkakahalaga ng 51 billion pesos at ang aaprubahan lamang ay ang Senate version na 28 billion pesos, mahigit sa 1 milyong Pilipino ang hindi na mabebenepisyuhan pa ng MAIFIP. Base sa 2025 General Appropriation Act o GAA, 41.2 billion pesos ang pondo sa MAIFIP kung saan halos 3.3 million na mga Pilipino ang naserbisyohan ng programa at kung matatapisan ng pondo sa susunod na taon, maaaring 2.5 million na mga pasyente na lang ang maipapangakong makakatanggap ng MAIFIP. Samantala, nagpahayag naman ng plano sina Senate President Tito Soto at Senator Ping Lacson na alisin ang guarantee letter ng MAIFIP na manggagaling sa mga politiko upang hindi magamit sa pamumulitika at hindi maging pork barrel. Layon din ng mga senador na maipasok ang MAIFIP sa mga pribadong ospital. Ayon naman kay Senate Finance Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian, pag-aaralan pa ng komite ang naging rekomendasyon at plano na tanggalin ang guarantee letter o GL sa MAIFIP. Ang MAIFIP na nasa ilalim ng DOH ay tulong medikal sa mga Pilipinong walang kakayahan na magbayad ng pang-ospital sa inpatient at outpatient services, dialysis, comprehensive check-up, gamot at professional fee ng mga doktor. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.